Oh, bago ang lahat ay magandang tanghali na lang. Magandang tanghali. Good afternoon po, sir. Good afternoon po. Thank you. Magandang tanghali po. Thank you. Ah, um, so ganito na lang ha. I-check ko na lang ah, yung buong class list sa susunod na linggo kasi mukhang may lipatan pa atang nangyayari kasi may naayos pa atang ano. So sana ay by next week, which is week number 3, ano ha, finalist na yung ating class list para hindi na ako paulit-ulit na nag-check lagi ng ng class list, okay? So sa susunod na linggo, wag absent sa ating face-to-face. Tapos, kaya ano na lang muna, kaya diretso na lang muna ako sa ating syllabus. So, syllabus. So again, ang ating description ay refrigeration system na may course code na or subject code na ME417. Then ang prerequisite niya nga ay heat transfer. Pero ano rin to ha, dadaanan din natin yung konting thermodynamics kasi meron din tayo ng cycle. So, pasensya na doon sa naunang na-meet ko na, baka ulitin ko ulit yung yung discussion para lang din doon sa mga bagong dating. O, hindi. Hindi nadagdag, di ba? Si Agki. Agkis may nadagdag, di ba? From last time. Meron po. Opo, sir, meron po. Meron nga. Sige, sige. So, again ha, ulitin ko lang for the sake din ng mga bago dating. Yung discussion kong ginawa nung last time. Kaya na lang, idagdag ko na lang itong syllabus. Ayun nga, i-transfer. Luma pa to ha, kita nyo naman sa pangalan na nakalagay. Yung syllabus. Yan. Pero, naayos na namin yan. Pero ito na rin kasi yung laman niya. Ayan. So, yun nga, 3 hours of lecture. Then, meron nga tayong, ito exercises ay ano rin yan, problem set. Meron nga tayong design project or capstone. Capstone din ito. Yun yung consist ng 50%. Then yung other 50 is still yung ating major exam na midterm exam at yung final examination. Tapos ayun, baka din makalimutan ko since nabanggit ko na rin yung design project. So isa rin dahilan kaya gusto ko na rin maging finalize yung class list natin kasi gugrupo ko kayo o di para maliwanag na kung sino yung magkakagrupo. Kasi yun nga, may paglipat pang nangyayari sa ngayon. Kasi di ko alam kung anong mangyayari doon sa isang section. Okay? Kaya, final check ko na lang siya sa sunod na week, yung face-to-face natin sa sunod. So yun na, yan yung exercise, yung exam na dalawa, tapos yung capstone. Yan. For the references, yan, ito yung reference, yung ASHRAE. Pero, ang isa rin pwedeng gamiting reference ay, umunahan, nawawala kasi yung note na to, kaya pakitandaan na lang yung pag sinulat ko kasi nawawala. So, yung isa pang libro na pwede natin gamitin ay yung kay Stoker and Jones. Ano yan? Apelido yan. Stoker yung apelido. Tapos yung isa pang author ay Jones din ang apelido. Jones ang apelido. Sorry. Yan. Si Stoker at si Jones. Tapos ang title ng libro ay Refrigeration and Air Conditioning. Refrigeration and Air Conditioning. Ayan yung ha. Yan. Pakalista na ha. Kasi pag chinikon ko to, pag pinires ko yung check ay mawala kasi siya.
Aayusin ko pa. Okay. Oh, pero kita naman niya yung nasa screen ko ngayon, no? Nag-share screen naman ako, maliwanag naman. Opo, sir. Sige, thank you. Yan na. Yan. Stalker talaga, tinan niyo yung spelling. C-K-E-R. Stalker and Jones. Ang kailangan natin yung part na refrigeration doon. Pero pwede rin gamitin din yung iba dito. Itong kay Welk, yung kay Miller. Siguro ginawa nga lang na primary or yung main na reference yung kay Ashley. Kasi syempre Ashley yun. So pang ano talaga yan. Ang tawag doon, HVAC kung tawagin. Heating, ventilation. Ayun, wala nung meron. Ay, HVAC R. Dahil HVAC na may refrigeration. Tandaan niya, kung gusto magsulat, sulatin niyo na yan. So, karin kasi once na pinundot ko yung mga check na to, ay mawawala na. So, pakitandaan ng libro, tapos yun nga. Pwede rin natin gamitin. Pala yun, no, naka-HVAC R, yung sinabi ko pala ko. Yun yung mga reference natin. Kaya ako rin to sinasabi kasi ano rin to, makikita rin kasi sa internet ito. Itong kay Stoker and Jones. Yan yung kita natin sa mga reference. Okay na ha? Huling sabi, ayan nga, pakitandaan ng pangalan, madali matandaan yung title ng libro, Refrigeration and Air Conditioning. So, tinikan ko kasi yun, wala siya. Ayusin ko pa. Okay? So, yun ang references natin. Then, ayan. So, ito kasi ito na may paulit-ulit ng binabanggit. No? So, kaya yan ay, sila nang mag-split niyan sa inyo ulit. Ayan, yung ibang instructor. Pero ano na lang ako, diretso na lang ako sa aking sariling class policy. So, kita nyo naman yung class policy dito. Maliwanag naman nakasulat dito. Kaya dadagdagan ko na lang. So, una nga ay yung attendance. Attendance meaning kapag absent. Pag absent ay hindi na trabaho ni representative ang magpaalam sa akin. Okay. So, sa malisalita ay kayo diretso ang magpapaalam sa akin, hindi si representative. Hindi nyo padadaan sa representative. Ang dahilan ko lang nga kasi doon ay kayo kasi yung absent. So, dapat kayo yung magsasabi kung bakit kayo wala. So, yung pagsasabi ay mas preferred ko ang email kasi properly documented kasi. Pero kung kailangan talagang sabihin agad, edi pwede naman Google Chat. So, Google Chat ang gagamitin, hindi yung sa Facebook. Dahil ko nga rin doon ay para lagi nga magkahiwalay ang personal at ang pangtrabaho. Trabaho niya siyempre maging student. Magkahiwalay yung sa school at yung personal. Paghiwalay natin para hindi maghalo yung dalawa ko ng pinag-uusapan. Okay? Tapos siyempre, pag-absent ay kailangan maging valid yung reason. At para maging valid yung reason, for example na ay may sakit, so para maging valid talaga may sakit, nare-require kong kumuha ng medical certificate. Hindi na hindi excuse letter. Again, ang dahilan kasi noon, kaya gano'n yung ginagawa ko kasi, gano'n din ang ginagawa sa industry. Diba? Humihingi ng medical certificate, hindi naman sila humihingi ng excuse letter sa magulang nyo. So, sa resulta ay, pag may sakit, kailangan nyo magpatingin sa doktor. Kahit yun ay simpleng lagnat lang. Okay. Basta, pag kiniklaim mo may sakit, kailangan patunayan mo may sakit ka. Parang gano'n na lang. So, ang patunay nun ay yung tinatawag natin. Medical certificate. Tapos, ay huwag gawing dahilan na hindi makakuha ng medical certificate dahil walang pera. Pwede natin gawa ng paraan yun. Ang isang paraan na alam ko nga ay pwedeng pumunta sa munisipyo. Lahat naman ng bayan ay may munisipyo. At ang alam ko naman ang munisipyo ay merong ang tawag ko nga ay health professional. At yung health professional ay pwede silang mag-issue ng medical certificate. Yun na, gagawa ng paraan para makakuha ng medical certificate. Yun nga, yung kasi yung isang naging sinasabi ng iba na dahilan wala silang pera. O yung iba, di sabi naman nila, hindi daw sila makaalis ng bahay. Kasi nga, may lagnat, di ba?
Kasi nga ibig sabihin nun 'pag may sakit ay kailangan mo ng tulong. So, humihingi ka ng tulong, eh, di sa inyong ano, sa kamag-anak, nanay, tatay, kasi kung malayo sa nanay, tatay, di yun nga, yung pinakamalapit na kamag-anak kung nasaan man kayo. O kung hindi talaga, di puwede naman kumuha ng medical certificate after magkasakit. Yun nga, kunyari may lagnat, o di after 2 days, mais ng lagnat, eh, di kailangan mo pa rin magpa-medical certificate kahit sabihin mong ayos ka na. So, basta yun na, kailangan ay ano, may anong tawag dito, may kasamang patunay, supporting documents ayun, support. So, basta kailangan may supporting documents dun sa claim kung bakit hindi nakapasok, para maging valid reason, okey? Makakaapekto kasi yan dito sa number 2 na 'to na entry, which is itong examination. So, meron naman talagang pagkakataon na hindi talaga makakuha ng exam lalo na yung midterm pati finals. Pagbibigyan naman na kumuha ng exam, kaso siyempre kailangan din niya ay valid. So, kaya yun ang makaduktong din yun, 'pag kukuha ng exam, kailangan ay valid ang reason. Tapos ang isa ko pang policy ay yung sa exercises nga, yung nakasulat doon sa taas, yung exercises. So, sa exercise ay meron kasi akong mag-a-attach na lang ako or ano ba, or sabihin sa ay merong, cover page ang ating, exercise, problem set, ayan, ang pangalan niya lang na ay Sit Worth of Homework, may cover page siya. Ano lang, i-finalize ko lang din itong itaas na 'to kasi ang alam ko yung bago yung header, pero yung the rest naman eh, hindi na masyadong magbabago. Tapos pakipilapan ng lahat ha, ito katulad nito, yan oh. Nakalagay naman ay homework number, so pakilagay ko ng homework number, and then siyempre nga tayo ngayon ay second sem, tapos 23, 24. Kasi ang editor na yan ang na para din kailangan ko lang ng naman maliwanag course book ng course. Tapos itong time na 'to, ay sa tapos, parang naman na dito yung, ganito, last muna, last initial section, then dito, ito ay ano na ko dito ay S2. Ilalagay dito number, and dito yung dash, okey? So, hindi natin 1 dash kasi wala ka namang lalagyan ditong dash. So, 1, 2 dito. Baka walang sa pang-ulit, lagay ng number 1, 2, so, yan, like yan. Tapos sulat yung lalagay corresponding or yan, 2 and 0 correspond to 3. So, yun ang sisilan. So, katapat naman kunin mo example ay kunyari dito, number dito ay 8, sinulat niya dito. Initial ng dito, pupunta na siya nung tini-trace niya. Ulit ha, kunyari nga, i-trace niya na yung tuntun niya. Ngayon, nung tinutuntun niya, naka-shade na dito. So, yun yung naka-shade niya. Saan ko itong check ha, para hindi na problema i-scan. Tapos, ang isang nangyari ay, ano na, nagkabutad naman yung kunyari, so, 2, number niya dito, number ay 2, 8. Ngayon, nangyari, baliktad niya, yung
8 dito, ay dito niya na-isip sa kabila. Kaya naging 82 na siya, hindi 28. Kaya isa pang nangyari dati. Kaya nga paki-double check nito ha. Ito kasi medyo nga nakakaduli nga. Kasi nga tinitrace. Ito naman, kita-kita niyo na siguro pag nagkamali ito. Kaya paki-double check lagi nitong SR code. Tapos, ang gagamitin pang shade ay maalin na lang, maalin sa lapis or ballpen. Either, maalin, either lapis or ballpen ay pwede. Yun nga lang, mas maganda kung lapis. Kasi nga yun, tulad noon, pag nagkamali ka ng shade, kasi nga, tinututon mo lang naman yan, may tendency naman talaga magkamali mo. Kasi minamano-mano lang eh. Diba? So, at least pag nagkamali ka ng shade, edi kaya mo pang burahin yan kapag lapis. Kaya mas prepare natin mag-shade ng lapis. Kasi hindi sa magkamali, mabubura. Kasi pag ballpen, pag na-issue na-shade na, edi ano na yun, wala na yun. Na-shade na yung part na yun pag ballpen. Okay? Ulitin ko lang ulit, walang problema dito kung ang isi-shade ay lapis or ballpen. Mas maganda nga lang ang lapis kasi at least yun, pwede pa natin maayos pag lapis. Pero yung the rest ay, syempre, kailangan ay ballpen yan. Yung the rest. Ito lang, may option pa lang dito na lapis or ballpen. At itong cover page na to ay nasa short band paper. So, ipiprint to ng actual. Hindi naka-fit, hindi rin naka-shrink. O actual to. Actual size ito. At dahil ang cover page ay short band paper, okay? Short band paper nga ha, ipiprint. Ibig sabihin din nun, yung gagawin din natin problem set nga or homework ay naka short band paper at ang size ng short band paper ay 8.5 by 11. 8.5 by 11 ang short band paper. Kaya ko sinasabi ngayon, kasi iba ang size ng A4. Iba ang size ng A4. Ang A4 ay mas mahaba ng kaunti sa short pero mas makitid siya. Mas makitid na mas mahaba. So yun ang size ng A4 na kaya na pagka minsan nga talaga yung dalawang yun napagpapalit. Na malalaman mo lang kunyari nga may hawak kang short sa kaliwa, may hawak kang A4 sa kanan, hindi mo agad-agad madidistinguish kung sinong short at ang A4. Unless pagpatungin mo yung dalawa. At saka mo lang malalaman na yung A4 na mas mahaba. Tapos mas malapad si short. Si 8.5 ang short. So mas makitid ang A4. Hindi 8.5. So basta bitin siya sa 8.5. Kaya mas makitid siya. Yun na, ulitin ko lang ulit. Gagawin nga natin sa short band paper. O baka may gumawa pa ng long ha. Maliwanag naman ang sabi ko, short band paper gagawin. Okay? At yung magiging laman nito ay diretsong problem na. Kasi nga, may cover page na nga tayo, di ba? Introduce nga ito, cover page. Eh, nandito na nga yung pangalan, pati nga yung section, pati nga yung date kung kailan man ipapasa. Nandito na siya. So, therefore, there's no need na para i-rewrite dito yung mga pangalan niya. Okay? Hindi na kailangan lagyan ng pangalan dito kasi nga, ito lang nga yung cover page natin. Kaya diretsong, yan nga, problem number 1, kasi isusulat talaga, kukopyahin ang problem number 1, and then solution. Tapos sunod ay problem number 2, and then solution. So alternate lagi yan. Problem, solution. Tapos yan, hindi. Okay? Invisible yung border na ito, yung linya. Invisible na line, 1, 1, 1, 1. Tapos, syempre, gagamitin ink ay black. Yan. At dahil nga kayo ay engineering, so dapat ang gagamitin ay engineering lettering. Engineering lettering dahil nga kayo nag-engineering. At ang engineering lettering ay hindi, ayan o. Yan, may cross naman. Hindi siya all caps, ang engineering lettering. Ang engineering lettering ay naka-sentence form. Yan, naka ganito.
Pag sinabi kong sentence form, yung first letter ay yung capitalized, then the rest ay small letter. Yung first letter ay proper capitalization ng sentences. So, ganun ang engineering lettering. Hindi naka-all caps. Kasi alam natin kapag nga naka-all caps ay, diba? Kapag naka-all caps ay sumisigaw. Yun ang etiquette sa pag-all caps, diba? Sumisigaw. Eh, hindi niya naman siguro isinisigaw yung problem number one. O kaya ipaproper siya na um, proper na sentence po. Pag i-rewrite ng problem number one. Tapos, again black ang gagamitin. Pero hindi ibig sabihin nun ay, ang ano na lang, pero pagdating sa drawing na lang, yun na lang. Pero pagdating sa drawing, edi kayo nang bahala kung gusto niyo ng lapis, kung gusto niyo ng ballpen, kung gusto niyo kulayan, kung gusto niyo, o kayo na bahala kung anong artistic approach ang yan, yung mga text, yung mga gatong text. Kailangan ay lettering talaga. Hindi na na black. Black, may text. Yeah, naman, ito pa ng siguro, hindi pa napupunta. Buhay? Hello? Nakabili Hello ba po, ako? sir. Rinig po, sir. Ayan. Narinig naman. Rinig po. Dito, yung lahat ng sinabi ko ngayon na narinig ako. Medyo naging choppy lang po dun sa... Alin? Ay, ano yan? Medyo ano? Medyo choppy lang po dun sa Medyo ano? huling part. Ulit? Naputol yung pauling part. Apo. Okay. Kaya walang remake. O basta ha, engineering lettering, hindi all caps ay nakalagay naman. Hindi all caps ang engineering lettering, naka-sentence form. Okay? O, malinaw yung sinabi kong yun ha. Apo. Tungkol dito sa, sige. Okay. At tapos yun pa pala, bago ko malimutan, especially dito sa, sabi ko nga ay, itong time at date na to ay kung kailan yung submission. Yan. Yung submission naman yan yung pag-uusapan natin. Yan tayo, may agreement tayo dyan kung kailan ipapasa. Yan. Ang problema lang nito ay dahil meron tayong setup nga na ganito na magkahiwalay na 1.5, 1.5. So ano na lang siguro, um, iiwasan na lang, yun na lang. Iiwasan ko na lang na ibibigay ko ngayon, tapos ipapasa sa darating na Webes. Okay? Para naman hindi dalawang araw nyo gagawin, or sabihin natin isang araw kasi may klase kayo ng ngayon, o hindi nyo man siguro magagawa ng Merkules, o ano na lang, laging so, parang sabi sa tayo, minimum ay isang linggo. Ano pala, no? Baka kasi ibigay ko ng Webes, ipapasa ko ng Martes. O hindi, yun nga. Basta ito naman yung pag-uusapan natin kung kailan ipapasa. Baga, ang iiwasan ko lang ay ibibigay ko ng Martes tapos ipapasa ng Webes. Tama, di ba? Ayoko kasi ng Tuesday at Thursday. Yes po, sir. Baka Tama malito po. kayo. Tama, ano. Kaya Tagalog ha, iniiwasan ko kasing Thursday at Tuesday, magka-same tunog kasi, kaya Martes at Webes ang gamit ko. So, basta ang kaya ko sabihin sa inyo, hanggat maaari iiwasan na ba, kasi may pagkakataon hindi talaga iiwasan na ibibigay ng Martes. Ibibigay ko ng Martes yung problem, tapos isasubmit ko pabalik ng Webes. Baka kasi may pagkakataon nga na pwede pa rin naman kasi siya, di ba? Ibigay ko ng Webes, ipapasa ng Martes. Ulitin ko ha, ibibigay ng Webes, ipapasa ng Martes. Pero yun pa rin naman nga. Basta ito ay kailangan natin pag-usapan. Nung tinignan ko kasi yung schedule nyo, kumbaga libre kayo dito sa may pa-Monday, pati itong umaga ng Tuesday. So kumbaga, technically, meron kayong oras para gumawa ng
kung sa Martes ipapasa. Kumbaga posible talaga siyang ipasa ng Martes. Pero yung Martes ibibigay ko yung assignment, ipapasa ng Huwebes, eh kita kong inyong Merkules eh medyo full pack. Kaya yun ang iniiwasan ko. Ha? Narinig kaya ako doon? Yun na lang kaya kong ipangako sa inyo. Hindi ko bibigyan ng Martes tapos pasa ng Huwebes. Yes po, sir. Sige. Yes po. Sige. Pero, katulad ng sabi ko, ito na nga yung pag-uusapan natin no, kung kailan natin ipapasa. Ito na may mapag-uusapan. Okay? Pero, syempre, dahil nga ito yung napag-usapan na, eh di dapat ay kung kailan nga yung napag-usapang pasahan, kailangan din magpasa. Okay? Ulitin ko ulit ha. Ito nga ay napag-usapan na natin. Sa samalit salita, may agreement na tayo na ganito ang pasahan na araw. So, sabihin, may nag-set na tayo both ng expectation. Okay? Pero syempre, meron at meron pa rin, no? Meron at meron pa rin. Hindi makapagpasa ng araw na yon. Kung ano man maging dahilan nila, ay hindi pa rin magpapasa. Pero sa akin kasi, walang problema. Okay? Pwede naman kayo magpasa ng late. Okay? Sa may salita ay, ako ay tumatanggap ng late. Pero yun nga, nandun sa mismong word na yon, late. Late yun, late submission ang tawag nga. Kapag late submission, ay syempre meron yung kaukulan na deduction. Meron yung deduction. Okay? And then, ang bibigay ko lang na palugit, or hindi man extension eh, parang consideration na lang, yun ang ginagamit kong term, consideration. Kung hindi talaga makapagpasa ay isang linggo. Wali ko isang linggo ay, ano yun ha, consideration niya ang term ko. So, 1 week na consideration ay sa palagay ko okay na. Yun ha, isang linggo, or namang date ito, ay bibigyan ko ng 1 week. 1 week. Okay? Isang linggo kung Noted ano po, na sir. pag-usapan. Sige. Thank you. Noted. Yun ha. Tapos, pagkatapos ng isang linggo, edi kahit anong pilit yung magpasa, eh hindi ko na natatanggapin. Okay? Yun ha, gusto kong maliwanag yun. Hindi ko natatanggapin at kapag hindi kayo, pag consider siya as hindi nagpasa, ibig sabihin nun nga ay zero ang grade natin doon. Zero ang grade ha, iba yung 0% sa zero ang grade. Okay? 0% ay iba sa zero ang grade. So zero ang grade, tama. Ang zero ang grade ay kino-compare ko siya sa parang binigyan ko kayo ng exam tapos hindi kayo nagsulat ng kahit ano. So, kahit pangalan, wala. Ayan. Tapos binalik nyo lang sa akin. Eh di, wala akong chechikan. So, pag walang chechikan ay zero. Ang transmutation table ng zero ay 50. So, zero ay 50. Pero iba pa yung 0%. Iba pa yung 0%. Ibang usapan na yung 0%. Okay? O para nga inyong dito para nga itong inyong kaya tinatanggap ay para itong inyong bumalik pa lang sa pasena. Para itong inyong exercise na to na kahit 20% lang yan, ay nga, hindi zero. Yun nga, kaya ako tumatanggap ng late. Okay? Pero syempre, ayusin nyo naman yung sulat nyo. Okay? Ayusin ang sulat, hindi rin natin yung hinihingi ko ha, maliwanag yun. Hindi rin natin yung hinihingi ko. So yun na lang ang policy idadagdag ko dito, yung pagpapaalam, pati yung requirement para sa absent, pag-absent, pati yung problem set. Tapos, ito, ini-rearrange namin yung arrangement dito. Pero ito pa rin, ayan, siguro ito pala, no, hindi ko naibigay ito. Sige, background ko na lang din. Hindi, kasi sabihin ko na sa inyo ha, ako'y wala pa kasing prepare talagang PowerPoint. So, mostly ang makikita niyo sa akin ay either nakasulat, tulad ng i-present ko ulit ngayon. Then, saka ako palang may bibigay ulit sa inyo yung PowerPoint mula doon sa pagkakasulat. Okay? So, kaya ay hahanda ng sulatin ha, kasi kung magbigay sa inyo, dahil nga yun ang tinuro ko, pero yun nga,
sa ngayon kasi wala talagang maibibigay sa inyong PowerPoint. So kaya ang masasabi ko na lang sa inyo ay kayo ay gumawa na ng notes habang ako ay nagdi-discuss. Okay? Maliwanag kaya yun? Sinabi ko yun? Hello? Okay. Wala naman ako net. Po, sir. Ay, sige. Si ano ba? Agkis. Po, sir. Tama no? Ano ha? Apo. Ulitin ko lang ha. Ikaw nga yung ina-assign kong ano ha. Sasagot sa Apo. mga ganong tanong ko ha. Para lang yun nga. Mahirap kasi yung walang nagsasalita. Akala ko kasi laging walang internet. Pag wala nagsasalita. Apo. Sige. Thank you. Yun lang naman ang ano ha. Parang para may feedback sa akin kung baka kasi nga nag-expect ako. Pala'y putol na palang internet ko ha. Maliwanag din ang case. Noted po. Noted po, sir. Thank you. Thank you. Yun ha, ulitin ko ulit, uling-ulit. Tingnan ko kung anong kaya kong gawin para sa PowerPoint. Pero most of the time, baka isulat ko sa peraso ng papel tapos pakita ko sa inyo. Kaya kayo ay maghahanda din ng sariling notes. Huwag mo na mag-expect na may PowerPoint. Kasi nga as in, zero pa talaga ako. Hindi ka naman kayang gumawa ng PowerPoint ng isang gabi yan. Okay? Total, pag-aaralan ko pa rin naman itong lahat na to. Okay? So, yun ha. Yun. Kaya ako sinasabi, ay we're setting expectation parehas. Huwag niyo siyang itulad sa vibration kasi ang vibration talaga ay ilang beses ko na kasi siyang naituro kaya kumbaga kabisado ko na. Kumbaga kahit tulog ay kaya ko yun. Hindi man sa pagyayabang ay kaya yung kaya kong ituro kahit ako itulog kumbaga. Okay? Liwanag yun ha. Apo, sir. Sige. Gagawa ng notes. Pero yun nga, hanggat maaari, bibigyan ko pa rin kayo ng pag-aaralan kasi syempre, kailangan ipag-aralan tayo. Okay? Continue tayo. So ito nga, again, ito ay laging sinasabi o pinag-uusapan sa simula din sa simula as introduction para, din, setting expectations din to. Para alam ninyo kung kailan ba itong gagawin yung assessment ulit. So, assignment, o yung problem set, kung kailan nga yung midterm, okay, para maliwanag din. Okay? Again, we are setting expectation dito. Kahit hindi ito ayun nga, para ba? O basta, para maliwanag sa ating gagawin pa natin. Okay? So ito nga yung muna gagawin. Yan. Introduction muna. Tapos hindi nga lang nabanggit dito kasi dapat ay ang una laging introduction ay may kaugnayan nga sa Carnot cycle. So dapat inabanggit din dito. Okay, mag-alala. Yung syllabus naman namin na ayos ano. Yung pa pala, no? Wait lang ha, habang naalala ko. Tap ko lang. Okay, ha? Antay lang ha. Nalilimutan ko lang kasi hingin ko lang yung kopya ng revised syllabus. Antay lang. Okay po. Sabi ko na lang. Antay ko na lang ang reply. Tapos, yun nga, dahil kasing magsisimula sa Carnot cycle, kaya nga, katulad ng sabi ko ay, babalikan din natin ang termo. Kasi ang Carnot cycle ay nabanggit sa termo. Okay? O yung specifically yung steam cycle, kung tawagin, di ba? Yung nga yung una laging, or yung isang topic sa thermodynamics, yung steam cycle. Okay? Tapos, mamaya kasi itong refrigerant, kaya dapat ay, pagkatapos kasi nun ay, ito, yung cycle na ginagamit ng refrigeration, ang tawag sa kanya nga ay vapor compression cycle. Yan siya. Tapos nito,
ay papakilala naman sa inyo yung different component ng vapor compression cycle starting with the refrigerant. Yan nga kasi yung nagdadala o nagdadala ng init, yung refrigerant na yan. At para madala ng refrigerant ay may yung ibang component which is yung compressor, compressor at yung evaporator at condenser. Okay? At kung napansin nyo, nandun na nga yung word na compressor. So sabihin ay babalikan natin yung na-discuss sa fluid machinery. Lahat ba dito may fluid machinery bago ako para mag-diretso? Nakakuha ng fluid machinery? Hindi ko lang po sigurado, sir. Pero yung iba po ay Okay. nagpo-fluid machinery pa lang po as of now. As of now, okay. So yun ang Opo. kasabay nito yung fluid machinery. Tama? Opo. Sige. So yun ang, sige, salamat doon. At least alam ko na may kasabay. Ano ba muna? Ang alam ko yung una pump sa fluid machinery. Sige, ano na lang. Titake note ko na lang yun na may ano, na mayroong kumukuha ng fluid machinery. Una, susulat ko lang. Bakit nga kayo, ano? With fluid. Ano na lang. So, tapos ano pa ha, ang sunod pa ay dahil kasi nung evaporator and condenser, which is part kasi siya ng heat exchanger. So dahil nakalagay naman doon sa simula nga or yung prerequisite nga natin ay heat transfer. So tama naman ang assumption kung ano, no? Lahat naman tayo nakapag-heat transfer. Tama naman yun, no? Opo. Okay. O baka meron dito, tama no, wala naman sigurong iwan ng heat transfer. Tapos, ang part doon sa heat transfer ay yung padulo na ang tawag na ay heat exchanger. Kasi ang condenser at evaporator ay heat exchanger. Yung kaya ay nabanggit, napag-usapan yun, yung heat exchanger na yun. Hindi nga. Opo. Padulo yun ha. Specifically, specifically, ang tawag sa heat exchanger ay shell and tube heat exchanger. Yung kaya ay Opo, sir. napag-usapan. Pag-usapan po. Kaya ko din tinatanong yun. Sige, salamat. Salamat sa reply. Hindi ko naman ikaw, si Agkis ngayon. Hindi ko madobo, hindi ko na. Opo, sir. Bago kasi ang boses eh. Sige. So, sige, salamat doon Agkis. So, kaya ko tinatanong kasi nga, yung natutunan natin sa heat transfer, i-re-apply natin dito sa may evaporator condenser kasi nga sila ay kumbaga ang another term kasi dito ay heat transfer talaga siya. Nag-transfer ng heat yung evaporator condenser na yan. Kaya yun pa yung mga isa pang babalkan or ito, pag-aaralan ang tungkol sa compressor, tapos pag-aaralan ulit ang napag-usapan sa heat transfer, specifically yung maraming chain na ng plus ng 1 over yung L over KA plus 1 over UA plus 1 over R. Yun ha, yun yung babalikan. Pagdating sa heat exchanger, equal sa 1 over UA. Okay. Tapos mag-LMTD din tayo. Yun pa yung mga part. Kasi ang heat exchanger lagi, di ba, ay yung heat Q is equals to UA times LMTD. Yun na, sinasabi ko na sa inyo para mabalkan ninyo or ma-imagine ninyo yung mga kailangan yung balkan. Okay? Yung LMTD, pati yung computation ng UA. Lagi naman yun ang dalawang part. Na yung LMTD, may kanya equation yun. Yung UA, may kanya equation. Na yung UA ay manggagaling sa 1 over UA plus equal sa summation ng mga R. O basta yun ha, yun yung ano. Kaya ko sinasabi na rin yun ng maaga kasi nga, dito ay padadaanan na lang natin siya. Hindi na natin siya totoong ipapaka-discuss katulad ng sa heat transfer. Okay? Or sabihin natin pag ano pa rin, i-discuss pa rin natin pero hindi siya kasing detalye ng sa heat transfer. Kumbaga ay alam nyo na yung H ay galing sa NU at alam nyo na yung sabihin ng NU, ang NU nga ay Nusselt number. Yun.
Tapos ang RA nga ay Reynolds number, etc. So yun yung mga kailangan ng mga number. Okay? So yun yung sa heat exchanger natin. Yan na yan nga. So pagkatapos nitong mga to, ito ay more of um, balikan ng, papakilala ng equation. Siguro sa akin kasi ay pwedeng magbigay ako ng one or two problem para lang mabalikan kung paano solve ulit yung computation. Okay. Tapos ay, ayun nga, di pala ito. Okay? Yung problem number, sheet work number 1 ay nakabase dito sa compression cycle. Tapos dito i-incorporate na rin yung compressor, pati yung heat exchanger. Tapos nga nun ay midterm exam. Yan yan, nakaset siya ng week 9. Yan, week 9 lagi ang midterm exam. So, ano lang din, no? Heads up din, baka kasi either week 8, pwedeng maging week 8. Pero para, o nga, kasi nung nakaraan ay week 8 o week 9, week 8 and week 9, yung nakaraan na SEM, naging dalawang week. Pwede rin kasi ang mangyari sa kanya week 9 tapos week 10. Okay? So basta dito sa week 9 na to, ang ating midterm exam. Then after that ay yung improvement or different types ng refrigeration. So ito yung improvement from the standard. Yan. So multi-stage ang tawag sa kanya. And then, after nun ay, ito yung papaltan, wala nang weekly learning. Ang alam ko ay wala nang e-learning. Kaya yun ipapalitan ng problem set para dito sa multi-stage. Okay? Sabihin ko lang ha, kahit mukha siya kakunti lang, 5 yan ay marami din yan pag maraming part din yan. Kaya kailangan talaga niyan isunod dito yung problem set. So dito ay meron na nga tayong padalwa. So ito yung una, kasi ito yung padalawang problem set. Tapos yung iba pang type ng refrigeration, starting with absorption refrigeration at yung other topics sa refrigeration system. Specifically itong steam jet kasi yan yung isa pang type ng refrigeration cycle, yung steam jet. Tapos yan ay meron din kanyang problem set. So sabihin, again, we're expecting tatlong problem set para sa refrigeration. Then ang isa pa ay ito, yung capstone or design project. So, yun nga. Yun nga, nabanggit ko na rin kanina na kayo ay igugrupo ko. Kaya nga, nag-aantay din ako ng final na to. Ilang ba talaga kaya? So, ang initial plan, according, napag-usapan natin, ay 6, 6 kung tapos sa grupo. Okay? 6 sa grupo. Mga to, no? 30 something na. Ang current yung count. Kada ko. Ako, 33 po ata. 3 na, 33. Ayan. So, siguro ay healthy na nga yung 6 to 7. So, mga 5 grupo. Okay, magiging 5 grupo kayo. Dahil 6 to 7. Tapos yun yung 5%. Okay, kaya ang gagawin ay, kaya kailangan ko na rin ma-finalize kasi sa unang linggo dito, starting with, sabihin natin, sa next week, hindi week 3, starting week 3 hanggang bago mag-midterm, ay magpapa-approve ng topic. Yan, mapa-approve ng topic. Ang topic ay laging nakapokus sa refrigeration. Okay? Sabihin ay may gagawing mag-i-install ng refrigeration system. Okay? Tapos ayan, so ito, siguro pwede nang tingnan nyo ito. Ito mga application natin. Yan, food and cooling storage. Pwede siya yung pang-transport. Tapos industrial application. Medyo vague pero ano to? Ano ba? O, basta yung ginagamit sa industry na kumbaga kasi yung refrigeration hindi lang lagi tawag dito, hindi lang laging pagkain ang pinag-uusapan. Meron din kasi kailangan ay matanggalan din ng heat kaya industrial application din ang kalagay sa kanya. Okay? Para maliwanag itong industrial application. Kumbaga, basta tandaan nyo kasi idudugtong kasi natin ng refrigeration sa frigidaire, di ba? Frigidaire.
Eh, di katang frigidaire ay pagkain. So, hindi lagi siya pagkain. Okay? Pero mainly, pagkain kasi napansin yung food, tapos may transport, tapos yung other application. Okay? Pero bukod kasi doon, meron pang industrial process, tapos yung other low temperature application. So yan, tingnan nyo lang dyan. Okay? Tapos huwag yung paghahaluin ang refrigeration at air conditioning kasi magkatabi lang yun. Okay? Kumbaga yan ay kambal. Baka pagkamalan yung refrigeration yung air conditioning. Okay? Yun nga. Magkamukha yun. Iba yung ginagawa ng air conditioning sa refrigeration. Okay? Kasi lagi magkatambal yan. Kambal nga yung refrigeration pati ang air conditioning. Walang air conditioning na process. Laging refrigeration ang process natin. Okay? Isa pang ulit ha. Kumbaga nga, kambal ang refrigeration at air conditioning. Kaya ba wag mapagkamalang refrigeration ang air conditioning. Kasi nga, yung nga nabanggit ko, HVAC. R nga yun, HVAC R. Kasi nga, laging isang buo yun. Kasama lagi si refrigeration. Okay? Ano lang, yun nga, yun, tingnan nyo lang yung mga topic na to, kahit na nandito lang. Pwede na kayong mag-isip ko ng gusto nyo maging topic. Okay? At ito ay, paano ba? Kahit ideal or hindi nyo gawin, nakapokus pa rin siya sa isang, kunyari ay planta or mag-i-install ng ganit tawag doon, ng cold storage, yung mga ganun type ng topic. Yung mga ganun ang hinahanap. Okay? Kumbaga hindi lang mag-iisip na parang gagawa lang ng rep. Ano lang, hindi pala. Masyado naman yan. Basta parang actual nyo siyang gagawin, hindi lang parang imaginary. Okay? So, hahanap kayo ng isang lugar na pwedeng installan ng refrigeration system, tapos i-installan mo siya. So, yun lang kumbaga yun ang ibig sabihin ko. Okay? Kumbaga, kahit hindi nyo siya gawin actually, meron tayong target na pwede siyang applyan. Okay? Yun na, kaya ako sinasabi na sa inyo, ay para makapagtanong na kung ano mga ginawa dati sa design project, tapos, edi, ano, huwag ko kopyahin ha, gagawa ng bago kung anong ginawa dati. Tapos yun nga, final exam. So, 5. So, dapat pala ay, dahil kayo 5, assuming na isang grupo ang isa't kalahati or dalawa, so dapat pala ay week 16 yan, no? Nagsisimula na tayo design project. Kung nga pala, no, dahil 17-18 nga pala ang final exam. Well, nga pala nangyari last time. O di dapat ay 15-16 ay nagpapaano na para hindi kayo kagulo dito kasi siguradong after ng 18 ay karibok na yun, no? Sabay-sabay na lahat. Kaya ang bala ko ay iuuna ko na para hindi ako kasabay sa inyong lahat ng gagawin dito sa week 18 na yan. Yung ano. Okay? Tingnan muna natin. Again, we're just Sir, medyo nawala po kayo. pwedeng mag face-to-face kasi doon ko itatapat yung ating defense. Sir, excuse po, Yes. sir. Sige, go ahead. Medyo nawala po kayo dun sa Nawala? part sa 16 Ng, po. sa Part 16? Hindi. Okay, sige. So, ang target ay ano ha? Sige, ulitin ko na lang. Ang target ay baka hindi 17, baka 16, 15, 16 ang ating defense. May defense din ito. So, 5% tapos i-defense din. Dito sa 15, 16. Kasi, katulad din nung nakaraan, baka kasi 17, 18 din ang finals. Diga, nung last SEM, kung naalala nyo, di ba, 17, 18 ang finals. So, para hindi na ako nakikisaw-saw din sa gagawin nyo dito sa week 18 na to, or kahit week 19, edi ibibigay ko na ng mas maaga. Okay? Gawin na natin ng mas maaga para hindi na kayo tambak na gagawin sa dulo. Dahil sigurado pa lang kahit
week 2 pa lang ngayon ay di naman masama mag-assume na maraming gagawin dito sa padulong ito. Kaya dito na lang ako sa 15 at 16. Yan yung mga target date. Kaya rin ako humingi ng room. Yan, kung napansin nyo, hindi ako pumayag na yung isang 1.5 ay online. Okay? Bukod sa, syempre, gusto ko kayong makita dahil nga ako'y sa reseta kasi nga, ako ay sawang-sawa na sa online. Ang dahilan kasi hindi ko kasi kayo nakikita, hindi ko kasi kayo nakita kung kayo ba ay natutulog na dyan sa kabilang line o nakikinig ba talaga. Hindi ko bang naintindihan ko naman kasi na yung iba nga ay mababa ang bandwidth, kaya hindi na rin ako nagpapabukas ng camera. Kasi nga pagbukas ng camera ay nagbabagal. Kaya naintindihan ko nga, yun lang ginagawa ko. Kaya hindi na ako nagpupumilit lagi may bukas na camera. Pero sana naman lang nga ay makinig kayo. No? Dahil mahirap mag-ulit. Anyway, balik tayo. So yun nga, kaya nga pumilit ako magkaroon ng room na face-to-face kasi pwede rin kasi natin yung gamitin kapag meron tayong defense. Yung room na yun. Okay? At least yun, may room tayo. Hindi tayo mangyagilap ng room ng mayroon. Okay? So yun ang initial na plan dito sa may 1516 ang presentation ng project design. Okay? Pero nga, katulad sabi ko, ay next week sana ay maayos na yung listahan, wala nang lipat ang mangyari para maiguupo ko na kayo by next week at para makapagpasa na rin kayo kahit dito starting with week 4, yan na, week 4 di pala dito. Week 4 hanggang week 8 ay pwede magpasa ng topic. Okay? Ang gagawin ko na lang din pasahan ng topic ay sa online na lang din para makapagpasa kayo. Kahit anong oras. Pero syempre, hindi ko man agad-agad yung mababasa kasi online nga yun. Okay? Kumbaga, hindi na natin problema kailangan pang mag-meet or kailangan pa natin or kailangan nyo pang puntahan dito ako para lang magpapasa ng topic. So, dadaanin na lang natin sa online natin pasahan ng topic para mabilis din ang reply sa inyo. Okay? Parang gagawin after ng week 9, edi gagawa na tayo. Week 9 hanggang week 15. So, 14. So, meron kayong isang buwan. Dahil 4 weeks. Diba? 9. Ano ba? Hindi, 15 nga eh. So, 6 weeks. Hindi pala. Sabihin ko na ng 14 para tapos na ng 14. 14 tapos 9. Edi 5 weeks. So, yun nga. Isang buwan para magawa yun. Okay? Yun. Tapos yun na nga. Hanapin nyo nga yung kay Stalker rin dun sa or ito rin. Pwede nyo gamitin din dun kay Dansir. Kaso paano ba? Hindi ko pa rin kasi totally nababasa ito kay Dinser pala, Dinser. Kasi ito pa yung isa pang reference na binabasa ko sa ngayon. Kay Dinser. Okay kaya? Intindihan kaya yung sinabi kong yun? Tungkol sa syllabus? O Yes kaya po, may sir. tanong? Intindihan po, sir. Okay. May tanong kaya? Ano lang po, may nagpapatanong lang po about Sige. po sa Go groupings. ahead. Kayo po Sige. mag-groupings po, sir. Tungkol sa? Sa groupings po for final project po, kayo po mag-groupings po. Wait, napili ko ata. Ano yung pinapatanong? Dun po sa regarding po sa groupings po for final project. Kayo na po yung mag-groupings po dun, sir. Yun muna ang unang plano. Ako na muna mag-grupo. Thank you po. Sige. Magalaw na pala yun, no? Hindi na pala makapag-discuss. Anyway. So, no? Sa orasan pala yun. Discussion ng syllabus. Tama naman ako, di ba? 11:30 tayo to 1. Di man ako nagkakamali ng ano na. Yes po, Nakamali sir. naman ako. Tama naman ako. Sige. Tama naman ako. Tama po. Yun nakalagay. Sige. Ano na lang. Kasi mag-aalauna na rin. So para sa susunod nating meeting ay ulitin ko ulit ha yung mga
Yung pumunta na nung nakaraan, ay pasensya ha, uulitin ko lang yung diniscuss ko para naman dito sa mga hindi pumunta. Para naman, sa Maricel tayo wala sa nareklamong iniwan na nga natin sila ha. Kaya babalikan natin ng taon day yung tungkol nga sa Carno Cycle. Okay? Sana maintindihan lahat ng nandoon ha. Opo, sir. Sige. Ayan na muna. Ka muna pala ha. Antay lang, saglit. Thank you. Ayan. Sige. Ayos na ako. Yun pala ulit, no? Baka pala may tanong tungkol sa Sinubus. Huling tanong, bago maghiwa-hiwalay. Wala una na eh. Okay na muna yan. Wala na? Anong tanong? Wala na. Wala na po, sir. Wala na, sige. So, sa ano na lang ha, sa Webis na lang tayo magsimula talaga ng ano. Sige. So, kung wala nang tanong, edi hanggang dito na muna. So, see you next meeting. Sige, bye-bye. Thank you po, sir. Thank you Thank you, po. sir. Sige po. Okay, bye-bye.